Magandang gabi mga kapansin, night ride tayo mula dito sa taas hanggang baba ng Nasugbu. Nandito tayo ngayon sa may boundary. Yan, welcome to Nasugbu. Pasok tayo. Ito po yung unang barangay dito sa itaas. Pagaling po kayo ng Tagaytay, Barangay Kailaway. Yung mga kapansin, makikita nyo may mga ilaw sa bawat linya ng kalsada. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo na maganda dumaan dito pag gabi kasi may mga ilaw yung linya. Malaking tulong to sa mga sasakyan ng mga nakamotor at mga truck na dumadaan dito. Kasi ito yung pinaka-guide nila habang bumababa sila at umaakyat dito sa highway na to. Kasi medyo may kadiliman din kasi dito sa highway na to. Madadaanan natin dito mga kapansin yung papasok ng Calle Ruega. Yan po yan yung nasa bandang kaliwa. Ang sarap talagang tingnan ng kalsada pag may ganitong ilaw. Ang sarap sa mata. At palambing naman ulit mga kapansin, pakipindot na lang po ng subscribe button at notification bell para lagi kayong update sa aking video. Approaching tayo ngayon, malapit sa Forest Crest. Ito po yung pasyalan dito tuwing gabi, lalo na pag malapit na yung Pasko. Kasi may mga pailaw sila dito sa loob at napakarami ng mga klase ng pailaw. Yan po yung nasa kanan na yan. Dinadayo po yan ng mga taga-ibang lugar. Kasi ang ganda po niyan sa loob. Kung napapanood nyo ngayon ang video na to, pwede na rin kayong pumunta dyan. Kasi may nakita na rin ako nagpo-post sa FB na pupunta na sila dyan at namamasyal kasama yung pamilya. Basta pag ganitong malapit na yung Pasko, karamihan ang gustong puntahan yan, yung mga pailaw sa iba't ibang lugar, kagaya ng sa Taal, at saka yung dito. Yan, mga pinapasyalan po nila yan. Okay, mabalik po tayo dito sa kalsada mga kapansin. Ang ganda talaga tingnan ng kalsada pag ganito lahat. May mga ilaw, tsaka yung 4 na lane na to is paltado mula dun kanina sa simula, yung sa may boundary hanggang dito. Tapos dito sa bandang kanan, madadaanan natin yung Artscape or First Batulaw Subdivision. Hindi lang ako sure kung pinag-isa nga ba yung pangalan nito. Ginawang First Batulaw na lang kasi magkatabi lang po yan yung Artscape tsaka First Batulaw. Paki-comment na lang po sa baba sa mga nakakaalam kasi hindi po tayo sigurado dyan. At pag nakalagpas po tayo ng First Batulaw, yung kalsada po dyan, yung espaltado yung nasa gitna na lang. Pero yung ilaw niyan, steady pa rin na 4 na lane yung may ilaw. At ito yun mga kapansin yung nasa kanan, yung merong pedestrian. Yan po yung unang gate ng First Batulaw. Tapos itong nasa gilid na to, yung mga may ilaw na pader, yan po yung sa First Batulaw pa rin. Ito na po yun, yung nasa gitna na lang po yung espaltado. At sa bandang unahan nito, wala nang ilaw yung kalsada. Ang susunod na niyan ay doon na sa Sandari Batulaw.
Nandito na tayo ngayon, makakapansin malapit sa Sandare Batulaw. At yan po yung nasa kaliwa. At mapapansin nyo yung ilaw ay nasa gitna lang. Isa lang po yung meron, yung pinakagitna. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa makapasok ng Barangay Aga. Sa parting ito, ang espaltado lang ay yung bandang gitna. Yan, makakapansin, kung mapapansin nyo, kulay puti yung nasa bandang gilid kasi yung espaltado lang yan, ito lang talaga yung sa may gitna. Doble ingat tayo dito, makakapansin. Lalo na yung sa mga nakamotor kasi may mga biglang tumatawid dito ng mga aso o kaya pusa. Tatabi muna tayo, makakapansin, kasi meron po sa likuran natin na mabibilis na sasakyan. Yan, makakapansin. Nandito na ngayon tayo sa Barangay Aga. Ayan po, makakapansin. Marami na ulit ang ilaw sa gitna ng kalsada. Dito po ay espaltado buong kalsada. Kaya kung makikita nyo, lahat po yan ay may mga ilaw. Yung bawat linya. Kaya ang swabe ng takbuhan dito, makakapansin. Pero hindi naman to siya gasinong kahabaan na puro lahat ay espaltado dito sa parting ito. Ang sarap talaga tingnan, makakapansin, pag ganito yung kalsada. At yung dito po sa kanan, yung may pedestrian at maliwanag, yan po yung covered court ng Barangay Aga. Pagdating po dyan, slow down po kayo kasi yung kalsada dito, isa na lang din yung may ilaw, yung pinakagitna. At yung parting espaltado ng kalsada ay mataas. Tapos yung sa gilid na sementado ay mababa. Kaya hindi po pantay yung kalsada dito. Kaya ingat na lang tayo dito, makakapansin. Ayan, makakapansin, kung makikita nyo, yung kulay dilaw na lang po yung nasa gitna na ilaw. Pagdating po natin sa Sitio Bayabasan, nasako pa rin po ng Barangay Aga. Doon ulit natin makikita na ang buong kalsada ay may mga ilaw, yung bawat linya. At espaltado po yung buong kalsada. At ito na yun, mga kapansin, makikita nyo lahat ng linya ay may mga ilaw. Pero mga kapansin, doble ingat po tayo dito kasi dito yung mas maraming na-aksidente na mga motor, 4 wheels, truck or trailer truck, mga kapansin. Mas lalo na sa bandang ibaba nito, yung may pakorbada na pakaliwa. Ang huling may pinakamaraming nawalan ng buhay dito, yung isang aksidente lang. 7 or 8 ata yun.
Ang involved, isang motorsiklo na galing sa baba at isang kotse na paakyat din ng Tagaytay, luluwas yata ng Manila. At yung truck, yun yung pababa na nawala ng control or preno, kaya sagasa niyo yung dalawang sasakyan. Kaya doble ingat tayo dito mga kapansin. Tapos dito sa may bandang kaliwa, may nakita tayo dyan na dito lang bumaliktad na Mirage. Parang nag-overshoot ata yun. Kasi nandun na siya sa bandang kaliwa eh. Ito yun mga kapansin, yung pababa tapos kurbada. Ang kalimitan na aksidente dyan parang madaling araw o kaya gabi. Kaya malaking tulong talaga tong mga ilaw dito sa kalsada. Kasi may guide talaga yung mga driver para sundan yung mga linya. Kasi dati nung wala pang ilaw yan, malimit ang aksidente. Pero ngayon, mangilan-ngilan na lang. Approaching na tayo ngayon sa Barangay Banilad. Dito sa barangay na to, dito ko yung may pinakamahabang pailaw sa kalsada. Kasi boundary to boundary talaga ng sakop nila. Mula dun sa taas hanggang baba. Akalain nyo yun, may ganito pala pag gabi dito. Kasi yung iba hindi naman alam na meron palang ganitong pailaw sa kalsada. Lalo na yung mga hindi pa nakakadaan dito. So ngayon kung mapapanood nyo, yan, makikita nyo kung gaano kaganda sa gabi. Tapos naman yung iba, sa araw naman dumadaan dito kaya hindi nila makikita. Parang attraction na rin to sa mga dumadaan dito. Kasi nakakaaliw siya tingnan. Ang sarap magmaneho nang may ganito. Yung dalawang lane sa magkabilang gilid ay sementado lang po yan. Hindi kagaya ng sa gitna espaltado. Maganda sana talaga kung lahat ay espaltado. Para kahit sa bandang gilid ka lang dumaan, di mo ramdam yung tagtag. Unlike sa sementado na kalsada. Pero may parte dito na talagang puro lahat ay espaltado, 4 lanes yun. Dito lang po to, makalagpas lang ng school ng Banilad. Doon banda, maganda rin yung pailaw sa kalsada. Kasi lahat ng linya may mga ilaw doon. Kagaya nung nasa itaas yung sa may Kailaway. Yung kanina kung saan tayo nagsimula ng video, yun, halos ganun din yun. Tapos approaching na tayo sa school ng Banilad. Malapit na po tayo dun sa sinasabi kong
buong kalsada is paltado. Hanggang doon po yan sa may tulay. Sa may Sabang. Yung sinasabi kong boundary ng Banilan. Saka Sabang. Kasi yung Sabang po nun, pagkatawid yun ng tulay, tuwi na po yun. Kaya dadaan muna tayo doon sa Sabang. Yung sasakop ng tuwi. Then kanan tayo papuntang bayan ng Nasugbu. So ito na yan mga kapansin. Malapit na tayo doon sa espaltadong kalsada. Okay, lagpas na tayo ng School ng Balilad. Yun po yung sa kanan, yung may pedestrian kanina. Yan po yung covered court nila, yung may malakas na ilaw. Ito na po yun. Yung sinasabi ko. Yan mga kapansin. Talagang dito sa part na to ng kalsada na to, talagang ang ganda. Kasi buong kalsada espaltado. Kaya ang ganda niya talagang tingnan sa gabi. Tapos lahat ay may mga ilaw yung guhit. Ayan mga kapansin ha. Ang sarap pag ganitong kalsada. Lahat ay espaltado. Walang kaalog-alog. Pakishare na lang po ito mga kapansin yung video na to para sa hindi mga nakakaalam na meron palang ganitong kalsada sa National Highway ng Nasugbu. Mula sa taas hanggang dito sa kapatagan ng Nasugbu. Sana may maganda tayong camera, no? Kasi ang gamit lang natin ngayon, cellphone na A52, yung may 0.5 yung camera. Tuloy-tuloy lang mga kapansin ng support para makabili tayo ng GoPro. Ito na mga kapansin, approaching na po tayo sa boundary ng Sabang. At saka yung tulay na sinasabi ko sa inyo. Kita nyo naman mga kapansin, consistent mula dun kanina sa sinasabi ko. Kung saan nagmula yung 4 lanes na may mga ilaw dito sa parte ng Banilad. Hanggang doon po to sa makatawid ng tulay. Yo mga kapansin, may nag-overtake sa kanan. Kapwa nakamotor lang din. Kaya kampante umovertake sa kanan kasi magandang kalsada sa kanan. Kahit nasa gilid ka na, maganda pa rin. Ito na mga kapansin, medyo palusong na nga ng konti. Pababa na po ito ng tulay. Makakaliwa na tayo, slight lang, napakaliwa. Kasi ito na po yung tulay, kaya medyo slow down lang po tayo dito kasi meron po itong barrier sa gitna. Ayan. Okay. Andito na po tayo sa tuwi. Sabang tuwi. Dito maganda rin yung kalsada nila. Kagaya din yun sa Banilad. Espaltado lahat hanggang doon makarating sa Rotonda. Yung merong Jollibee at Caltex. Doon po yun, yung may rotonda na yun. Andito na tayo sa Kapatagan. Nakababa na po tayo. Maraming salamat po. Hanggang sa dulo ng panonood niyo sa video to. Kasi baka doon ko na lang puputulin yung video pagdating natin sa may rotonda. Kasi kakanan na tayo papuntang bayan nun.
Kasi yung next exit nun, diretso po yun ng Tuwi hanggang Balayan, Kalaka. Eto na, makakapansin, approaching tayo yung Shell. Sa kaliwa, yung bago. At safe din po tayong nakababa mula taas hanggang dito sa Kapatagan. Approaching Rotonda. Baka may bababa. Joke lang. Caltex sa right at Jollibee sa kanan din. Kakanan na po tayo dito sa unang exit papuntang mismong bayan ng Nasugbu. Yung kasunod na exit nun, papunta na ng bayan ng Tuwi, Balayan or Kalaka. May isa pang tulay tayong dadaanan dito. Bago magtulay nun sa kaliwa, meron pong daan papuntang Lian. Shortcut na rin po yun pag pupunta kayo ng Matabungkay, Kalatagan. Yun po yun, pwede yan dumaan. Baka hindi lang po dito makita sa video natin kasi sobrang rin. Ayan po, sa may bandang kaliwa yung may ilaw ng konti. At hanggang dito na lang po mga kapansin. Maraming salamat po.